Sa atong padayon sa pagtuon sa the book of Psalms, sa dili pa ta mohatod sa atong mga pagampo sa Ginoo, naa na ta sa Psalm 61. Psalm 61 mga igsoon. Mamarog ta, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat kayo sa kusog nga imong gihatag, Lord, sa nadawat sa among lawas nga gamayng exercise sa nilabay nga mga adlaw. Salamat kayo, Lord, nga nainat-inat among mga muscles. And this morning, Lord, among gipangayo ang imong wisdom. Tabang imi nga makasabot sa imong mensahe sa Book of Psalms, chapter 61. Sa situation sa kinabuhi ni David. And I pray, dear God, that you will help us also to learn His ways nga imong gi-guide niya, Lord, nga makatunan sa namo sa mga situation sa among kinabuhi. O among giampo kini para sa imong himaya. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Fortress of Faith. Nindutag natay ingon ani, no? Nga kanang gubot na kayo ang atong kinabuhi, ang atong utok, mura na gi-press na sa problema ba? Musaka na ka sa imong tower of faith. No? Imong fortress of faith. Mutago lang ka dito, adto ka dito, magstay ka dito sa imong fortress of faith. Pag kaninduta mga kaigsuonan, mura ka o kanang kanabang untouchable. Di ba? Because faith is power. So, the bigger faith you have, the stronger you will become. So, asa na ito makuha ang faith? From the Word of God. So, ang kaning Kristohanon, nga way basa-basa sa Bible, huyang pa mga kaigsuunan sa kapayas. Di gyud makatkatan. No? Pag naay manguhag kapayas, kinahanglan jud ka mutungton jud kag lain nga kuan, hagdanan or kuan. Di gyud ka mosalig sa punuan sa kapayas. Ligon pang saging. Kaya ang saging, di pa diretso kuhan sa, mutakilid sa saging ba? Oh. Pero kining kapayas, diretso lang ka discourage, oy. Muhilak pa. Di ba? Hilakon ka ayo, niya perting huyanga. Mo na siya ang image sa usa ka Kristohanon nga walay pulong sa Ginoo. Dili masaligan. Mga igsoon. So, this psalm, kaning Psalm 61, probably composed at the time of Absalom's rebellion, when David was a fugitive from the tabernacle that he loved. Kay bautag unsay nahitabo ani ni Absalom, no? Ang iyang igsoon nga si Amnon nga gilugos si Tamar, gipatay niya. Unya, nivanes siya. After that, nawala siya. Pagbalik niya mga kaigsunan, nirebildi siya siyang papa. Mauning hitabua mga igsuon, probably, mauning siya nga problem ang giatubang ni David aning panahona. So, doon ay tulo ka butang, atong hisgutan aning mga igsuon, lisod kaayo ni kung ang imong kaaway, imo ng anak. Lisod kaayo. Kung lisod mga igsuon nga, ang mga membro mo kontra sa pastor kay mga anak biyamos pagtuo. Lisod kaayo sama ra sad na nga ang anak nimo nga kanang biological son or daughter nimo maunay mo kontra nimo, maunay mo supak-supak nimo, maunay di mo sunod nimo. Ingon anak kalabad sa mga igsoon. Mao na si David ang iyang gilig-on, ang iyang pagtuo sa Ginoo. O ginaot pa makatuna nato mga igsoon kay moagi gyud tani. Kay so far, majority sa mga anak, musukol yung ginikanan. Musukol o ginikanan. O ngano, musukol na sila, watakaybaw ngano. Di ba? Pero kung balikan na to ang ato sa pagkabatanon, nakasuway po tagsukol sa itong ginikanan, unsay rason ato? Kay abi na to, sayop sila. Kay naal kontra atong kalipay. Kay para sa mga batanon, ang sakto ra sa ilang kinabuhi kung unsay makalipay. Kanang makaguol nila, kanang di nila makalipay, sayop na. Unya,
ang mga pagbadlong sa ginikanan, pagpakgang man sa kalipay. Labi na kanong panahon na. Kaya sa una, lipay kay kas lastiko, taguan ang lastiko. Maglagot kita, daghan na ka ito, kapoy kay akong pagdaog ato. Lima ka, kadina na gud ang lastiko. Nawagtang, ang mga Julin ako, kahingigo man kay ko. No? Paborito na ko Julin, daghan kay ko Julin. Kay ngano, hingigo kay ko, basta sagsikit-sikit pa na, igo. Muna, nung awagtang, gitaguan. Nakasuway pa ko gibukalan, mga igsoon. Gani, wag yun gipainom tinuod ba? So, paminaw na to. Kita ba, kay ba ko kamo, nakasuway sad mo ani? Nga nung pagdangon mo sa kalipay. Pero ang gusto rin yun sa atong ginikanan, wata kasabot, unahan lang yun ng kanang kalihukan sa balay, pag masetol na, una pa ka maglingaw-lingaw, wam ta kasabot ana. Kaya man tayo pakialam, nagkatag na diha. Wa tayo pakialam nga ang plato wa nahugasi. Wa tayo pakialam mag-exon unsay obligasyon sa balay. Di ba? Nga ito, mata na to, duwa, itong utok, puros duwa, lingaw-lingaw ba? Karon nga kita na ginikanan. Sila na pwede kasabot. So diha pata nakakuha niya, kaning mga batanon karon di pud maminaw. Amo sa na maagian ninyo. Di mo kasabot. Kaya nga naman, grabe naman ang technology karon. Ito kay kanang duwa sa gawas, at least paugnat kusog, pero mga igsoon ka na, dugay, ang mga kamot sa mga bata, magkurog na, bata pa kayo. Ang mata nila, di na makaklaro, bata pa kayo. Taas na grado, ang mata ra, pero ang kanang sa eskwela, gamay. Sa unang panahon, pag mag-eyeglass na, wala na, genius na na. Pero karon dili tanang mag-eyeglass, bright. Ang uban, dulom nagpananaw. Pero ang kinabuhi, gadulom sad. Kay nadaot sa gadget, di yun maka-bright ng gadget kung games ang imuhang gikabuangan diha, mga igsoon. Amen? So, moni, naatay mga kadaiya nga mga problema. Pero pag naa na sa internal problem, mga igsoon, parents, children, versus na sila, pertinang lisura na. Murag muhunong ang tuyok sa imong kalibutan, mga igsoon. So, tulo ka butang atong isgutan ani. Number 1, petition for help. Kay bawo si David, asa siya mudagan. So, this point emphasizes the psalmist earnest and sincere petition for God's help and guidance. Kay bawo siya asa siya dagan. Pag kita natay problema, asam tadagan? Una, mudagan na ta sa atong kaugalingon. Masuko ta, maglagot ta, unsay atong buhaton diha para ma-suffice ang ato ang anger. Di ba? Di na to hunungan, hantod, mabusog ang atong kasuko. Unya, diha pa ta magsuka-suka sa problema. Mamanay problema, pag atong i-feed atong anger, musuka gyud tas kanang kalisod. Monay atong maabtan. Magsuka-suka ta sa mga problema. Kay musamot man, agree or agree mo. Pero kung mudagan ta sa Ginoo, mga kaigsunan, God will give us wisdom how to overcome kana nga present nga problem nga imuhag tubang karon. So letter A, under this, crying out. Sabot aning crying out, mga igsoon, dili nga ni tiyabaw siya ngadto sa Ginoo, ha? Ni ampo siya ngadto sa Ginoo. Ni hilak siya pinaagis pagampo ngadto sa iyang gituhuan nga makatabang niya. In Psalm chapter 61 verses 1 to 2, sa primero nga bahin lang, sa verse 2. Ingon sa Bible, mga igsoon, hear my cry, O God, attend unto my prayer. Hear my cry, O God. So, tuwa siya sa Ginoo ampo nangayo og tabang. Ingon pa niya sa verse number 2, from the end of the earth will I cry unto thee. Sa atong kinabuhi, we should know where to run. We should know where to run for help. Not person that you know. It should be God. Amen?
Bisan pag parents, mga igsoon, you should go to God first. Because God is higher than your parents. Amen? So, mangayo kag kanang strength, wisdom sa Ginoo so that when you face your parents, kaya diha magkausahay matikio. Mawala man ang imuhang kanang kuan sama ni Absalom ba, o ngano ni kontra man siya ni David, o sa may isa ni David, mga igsoon. Kaya mong tanaw ng situation ba? Gilugos ni Amnon ang iyang igsoon nga si Tamar. Unya pagkahuman si Absalom, gipatay niya si Amnon. Asa si David diha dapita? Pagbalik niya, nahimo siyang kontra sa iyang amahan. Do kita nasayod ta mga igsoon da bunga sad na sa sipyat ni David. No, nga nagkagubot iyang pamilya tungod sa iyang sipyat, mga igsoon, consequence. Pero kung ikaw anak ba, amahan na nimo. Nganong imo man ang kontrahon. Hangtod na gyud wa gyud siya naka-overcome anak, mga igsoon, napatay siya. No, napatay siya sa kanang sundalo ni David. Luoy kayo. Ang ending niya, mga kaigsunan, rebellious child gyud siya. Wala gyud nakabalik sa iyahang sakto nga posisyon unta. Isip usa ka anak, lalimad ka, prinsipe gud unta siya. Pero na-miss niya ang opportunity of becoming a prince kay maguwang gud siya gud. So luoy si Absalom, no? Nangkuha siya og kanang atensyon sa uban mga tao, medyo niepekto ba iyang pagka-rebelde? Kay daghan man itabang niya. Pero afterward, wag yun nilampos, mga igsoon. Because nobody could harm sa anointed one. Di man anointed si Absalom. Si David, mo'y anointed. Iya magikontra. Di ba? So muna, kaning mga kuan, kung imong amahan, pastor, agoy, delikado kay kontrahon na nimo imong amahan. Along the way, mga igsoon, dili pa ka ipa-experience og defeat dayon. No? Di man to dayon na kuan si Absalom. Pero wag gyud padulngan nga victorious. So sama sana sa mga Kristohanon diri sa simbahan. No, kung inyong tan-aw sa inyong pastor, amahan sa espirituhanon. O ayaw gyud ninyo in town si padi in town oy. Nung naminghoy may inyong naong, nahimo na ninyo di ay? Kung nahimo na ninyo, hunongin na. Kay wag yun ay maabtan nga kaayo sa imong kinabuhi. Maguba, mga igsoon, ang imong future. Damay-damay na tanan ang mga duol sa imong kinabuhi. Madamay tanan. There is nothing good for the man nga iyang i-fight ang katong tao sa Ginoo. Anointed man na. Unya, wa maguylain ming kadaganan kaming mga gipili sa Ginoo. Adto mo gud mis Ginoo muhilak gud. Adto mis Ginoo manumbong. Ang amang sumbong mi sa mong asawa, giaway mi. Di man na pwede nga musumbong mi sa mong asawa. Ang asawa mo musumbong namo. Nung kami mo musumbong sa asawa, giaway ko lab. Kaway lami anang banaha kumoy muhilak to si asawa. Ya mo yun asawa, asa man ba? Ato storyahon. Noon sa natago lang kasayan. Di ba? Crying out, you cry unto the Lord. Letter B, seeking shelter. Kung kita nasakitan ta, naata sa problema, ang ato dayon pangitaon, asa man ko makapahuway usa, asa man ko makatago usa, asa man ko mo pahipi usa, samtang ako huyang sa ako ang na sitwasyon tungod kay nasakitan ko. Mga igsoon, in verse number 2, ato tiwason og basa, ang verse number 2, ingon sa Bible, from the end of the earth will I cry unto thee. Tanawa, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Kinsa man na, God.
Ingon si David, kung ma-overwhelm nako, kay mo naka, pag ma-overwhelm ka mga kaigsunan, dako kay ng problema. That is a feeling of being overcome by strong emotion or stress. Stressful kay ang kinabuhi, ani. So, gilamoy na siya, mga igsoon, sa stress, na overwhelmed na, di na siya kaybaw, mura na siya naluya, mga tao nga nasubraan ka sa kasakit, mura na og ka ng lupay-pay. Nasubraan ba, di na kaybaw, unsay buhaton, mo na overwhelmed. So, ningon siya, Lord, kung ma-overwhelm nako, please, guide me. O kita mga tao nga, murag, wa na, di na kaybaw unsay buhaton. Kalma lang, sige na, okay na. Oh. Si David nangitag shelter ngadto sa Ginoo. Tungod sa situation kay kana pinakasakit na gyud mga igsoon nga ang imong anak gipatay sa imong anak kay gilugos ang imong anak. Unya ang katong anak nga nagpatay sa imong anak ni-rebuilde pag yun nimo. Oh, sa may feelings niyo anak. Unsay mo bation na nya hari ka? Unsay bation nimo? Mura ka mga kaigsunan nga, mura ka gihampak sa imong naong ba og kadaghan. Unya hari ka, naa ka sa authority. Nya mo na netabo sa imong pamilya mismo. Mao na nga grabe stressful kaayo nga kinabuhi. Mao na overcome siya sa iyang strong emotion. Ingon siya, Lord, guide me sa lugar nga didto ko makapahulay. He's referring to the rock which is God. That is higher than I. That is God. Kung kapuyo na tas tong kinabuhi mga kaigsunan, ayaw yung dagan ni bisan kinsa. Ayaw pabuhagay sa imong mga problema sa dunggan sa mga tao nga naay exit. Ayaw yun. Mas may pato ka storya sa imong pastor kay kanang pastor tikdulon nas Ginoo dili na mo function si pastor kay kaning pastor wa may exit ang kuan ani ang sa madunggan ungot diha adtos Ginoo diretso. Di ba? Anak man na masulbad ang imong problema mga igsoon kay di na kaabot dito sa unahan. Pangitaan na tog solusyon. No, the reason why you come because you need solution. So let's look for solution. Dili nato pangitaan og unsay samutan baka nako og unsa diha. So kung mudagan tas Ginoo, solusyon gyud na mga igsoon. Mo na never run to just anybody in your life. Bisag unsa pay tan-aw nimo na niya, taas kay ka og regard ana niya, usa ka adlaw muskwel gyud na. Usa ka adlaw magbikil gyud mo. Usa ka adlaw buhian gyud niya sa lain ang kanang inyong sekreto. Nakasabot na mga igsoon, never trust only to the Lord. Adto ra gyud sa Ginoo ibutang imong pagsalig. Si David mo yang gibuhat mga igsoon, and that is why kung naa siya mga problema, no, this is just kanang another part sa iyahang problem sa tibok niyang kinabuhi, but kung imong bantayan mga igsoon sa tanan niya problema nga magian, Ginoo gyud iyang dangpanan. Petition for help. Number 2, promise of protection. Mo na nakanindot. Because sa atong kinabuhi karon nagpromise naman ang Ginoo God. This point focuses on the promise and assurance of God's protection, reinforcing the psalmist's trust in God's unfailing care. Do you believe that God's care never fails? Naadiha ang strong kaayo nga pagsalig mga kaigsuonan ni David. Mao na gi-reinforce sa Ginoo pag nakita sa Ginoo ang imo kasing-kasing nga dako kay pagsalig sa Ginoo, He will be the one to reinforce you. He will be the one to strengthen you against the situation that you are in. Lig-unon ka sa Ginoo from within mga igsoon, using His word nga mao'y mo comfort nimo. And the Holy Spirit within us, bintaha kay ta karon because we have the Holy Spirit. Bintaha kayo ta karon mga igsoon because sa kan David pa, God is the very present help in trouble nga wala pa ang kanabitong pagpuyo sa kinabuhi. Unya, very present help in trouble na. How much more karon?
Di ba? Pero nga man nga moabot man kung gihapon mga igsoon anang imong simod musangyad sa yuta. Unya mo naglisod na kayo ikatawa. Nganong mahitabo man as kinabuhi gihapon. Nganong mahitabo man as kinabuhi nga kung natay problema mangita man tag kinsay atong idamay. Di ba? Mangita tag tao nga atong kanang pangayuan o kanang murag mo dapig nato niya. Magkagubot na noon, daghan na kayong damay. Sayop man na nga lihok kay ang biblical, seek for somebody para mahusay. Dili seek for somebody para labanan ka. Pero ang gibuhat karon sa mga Kristohanon, nangita magkauban nga para mangita og kanang kuan ba? Kanang karamay. O, di ba? So, kamukha mo rin dihan la. Ang Ginoo naminaw ninyo sa dihan ng istorya mo. God is the only one who gives us a promise that He will help and He will protect. Letter A, refuge and strength. Mao na atong Ginoo. Siya atong refuge, siya atong strength sa diyang maluyata. In verse number 3, Ingos Bible mga kaigsunan, for thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. Naay kaaway, asa kadagan? At tudyo ka sa shelter, naabit tayo mga baha, asa mandagan ang mga tao? Asa ihatod? Sa shelter in the time of storm. Naata na. Di ba? Jesus is our shelter in the time of storm. So adto tadagan, ayaw anang sibisan kinsa lang mga kaigsunan nga namitra nimo sa imong kinabuhi, wa mo nag-uban gyud bisag ganing mag-uban mo sugod sa inyong pagkagamay o kaning biological kuan nimo, sibling. Kaning sibling nimo ba? Biological kuan man gyud na sugod sinugdanan, pero nganong di man mo magkauyon sa unahan. Na, pareha pag yung magdugo. Pero ngano nga magbikil-bikil man ang mga igsuon, majority. Majority mga kaigsuonan, mas dali pa husayon, kaning dili igdugo. Pero kaning sandugo, ang sandugo kay dago nag espada. Mao na ang kanang problema nato nga kanang realidad ba? So, when that happens, you should know who is the refuge. You should know who is the strength nga imong gamiton to sustain you sa imong situation. Kaya ang tendency ana mga kaigsunan, it will weaken your Christian life. Ma-discourage man ka. Ma-discourage ka, oy, kay kani, kuan man pamilya man nag-away. Discouraging kayo. Makaluya na mga igsoon. Pero, tungod kay si David, nagsalig man sa Ginoo, ang rescue sa Ginoo niya, gistrengthen siya. Gilig-on siya sa Ginoo. Kay tuwa man siya ni shelter sa Ginoo, wala man siya mga kaigsunan ni shelter og another person, tuwa siya sa Ginoo. Hari gud siya unta, no? Kaya niya mamili og tao, panihas kuan. Oy, patawag to si kuan, diri kay mag-inom mag-inom Magpahuwas ko sa akong problema. Oy, di gyud na huwas, oy. Di gyud na huwas. Tiwas, mga igsoon. Mao nang solusyon nato sa una sa wa pay Kristo, wag gyud ayo. Wag gyud ayo nga kaning naa kay problema, grabe kaayo. Ala, magluling hayaw ka dito. Maglingaw-lingaw ka sa imong kaugalingon. Inig-uli nimo. Na? Inig-uli nimo sa metabo. Di ba the problem is still there? Ay, ibutan na to. Nag-inom-inom ka dito para kuan ko. Kanang mahuwasan ko sa akong problema. Huwasan ko taon. Tiwasan, dili huwasan. Di ba na solusyon? O kana nahubog ka. Diya pagkahuman, uli ka. Ay hubog ko. Ay kung kuan surag-surang nga. Sulban imong problema.
Walay settlement. Pero arita sa Ginoo mga kaigsunan, God will give you settlement. He will give you strength to face if you are the one nga na mistake ka, kaya nimong angkunon imong sayop. Kay dili man na mga igsoon kapildihan, kag moangkon ta nga nasayop ta kay we are not perfect. So, kita tanan mga igsoon, we are candidate to commit mistakes. Kung dili gyud ka masayop, you are abnormal. Laban og dinhi mo angkonon, labaw na ka, no? Triple abnormal. Kay sayop na guna niya, dili mo angkonon. Masipyat gyud tabisan sa imong anak, imo nang angkonon. Amen? Anak, sayop ni nako. Ako ni sayop sa ilo ako. Ay ni sunda sayop ni. No. Pero abi kay parents ko. Ayaw kog ko anak kay di ko masayop. Ha, di ka masayop. Sayop oy. So mo na atong kuan, di man nato magamit ang shelter kung full of self ta. We can only use the shelter of God if we are humble enough to admit kung kita'y sayop, to hide from Him without fighting those people kung sila'y sayop. Kita'y giaway. Ingon ana ba? Tago tas Ginoo, palaban ta. Matod pa ni David sa katong lain nga message na to, mugawas ko Lord, kung husay na. Mutago ko under the shadow of your wings. So nindot kayo ang strength and shelter ni David. Letter B, covenant confidence. So naay confidence si David, mga igsoon, sa kanabitong sulti sa Ginoo niya. Naamang yun ay mga makita nato sa Bible, igsoon, pertaining to protecting God's children. Kung naalang yun ay confidence diha, unsa may problema na to? In verse number 4, ingon sa Bible, I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings. Laliman ka na. Unsa may pasabot anang covert pangaigsoon? It is a secret place that only God and His child can see. Taguan ka diha, ang imong kaaway di makakita. Proteksyonan ka sa Ginoo mga kaigsuonan, mao nay taguanan sa mga Kristohanon nga safe kaayo, secret place sa Ginoo para sa iyang mga anak nga nisalig niya. Una kang ma-miss na to mga igsoon kay wala ta nagsalig sa Ginoo, dili ta niya mataguan. Mo na makabantay ka, nakay kaaway, naglabay-labay, wag mo siya kapansin mo gyud. Wala siya mahimo. You are absolutely protected by God. Kung nagbuhat siya, naglaro siya, dautan, di yun siya kapursu sa iyang mga buhaton. Kaya nga naman, according sa promise mga igsoon, diri, ako basahog balik, I will trust in the covert of thy wings. Naa dito, gitaguan ka. Gusto silang mapasakit, pero di nila mahimo, di yun mapursu ba? Because you are hidden. Murag secret. Murag another realm. Ingon na ba? Nga murag kang nilusot atong, yan, kalit lang kagkawagtang. Ang katong kung ano, di kasod. Tung, muna may alin ni. Murag magka ng science fiction, no? Di kasod. O, kaya makasod na katurang mga pinili. No? Katurang mga giproteksyonan, katurang nagsalig, mo rin makasud aning covert of God's wings. Ang pangutana, nakasuway na mamugsuon ani. Nga pirti man rin yung wara-waras problema. Unsay feelings, mga kaigsunan, kung naa ka aning lugar na. Di na ka kinahanglan nga magkuan pa, mag-exert og strength to hurt your enemy. Nga naman, gitaguan ka sa Ginoo. Gisafe ka niya sa iyahang kanang lugar. Iyahang giprepare para sa iyang mga anak nga nagsalig niya. So sa may buhaton nimo dito, worship. Honoring God. So imong kinabuhi, sila kag tuon sa pulong sa Ginoo, sige og kanang himaya sa Ginoo, tuman padayon ka sa imuhang tulumanon mga igsoon isip Kristohanon, di ka mabalda.
Pero katong wala nakatago igsuon aning lugar, di nakasimba. Kaya na problema. Di nakabasag Bible. Kaya na problema. Mudagan bisag asa. Kay giatake, gipersecute. Sayop nga lugar. Ari tadagan diri. Di ka mawagtang sa tiilan sa Ginoo. Bisag unsa pa imong problema, naa ka simbahan. Bisag unsa pa imong problema, di gyud ka mawa mga igsoon, diha kung asa ang Ginoo makigmeet nimo. Di gyud nimo putlon. So mo na ilhanan kung nakaabot ka aning covert of the wings of God. Nindot ni nga word, underline na ninyo para di mo kalimot. Number 3, praise for deliverance. Praise for deliverance. Naagyo deliverance mga igsoon. This point highlights the response of praise and gratitude for God's deliverance and faithfulness, emphasizing the importance of continual worship and dedication. So kung unsa may gibuhat sa Ginoo nimo sa dihang na problema ka, ayaw jud kalimot og balik sa paghimaya sa Ginoo. Lord, salamat kayo. Di ka makahimaya anang covered of God's wings. Di ka makahimaya na iyang protection mga igsoon. Di ka makahimaya sa Ginoo anang iya kang gisapnay panahon sa kanang lowest part of your life. And you can only see one set of footprints. Nalimad ka na. Instead nga mangutana ka, Lord, asa man ka, Lord, usa na malani ka set of footprints. Wa siya kay bawo nga ang Ginoo daytong tiil dayto sa Ginoo kay gisapnay na siya. Mo na atong una-unaon mga igsoon. Moabot ang panahon maluya ta. Pero sa dihang sapnayon ta si Ginoo, praise Him. Honor Him. Serve Him. Ayaw siya talikdi. Letter A, gratitude for grace. Have you experienced the grace of God? Amen. Kanang salvation. That is the greatest grace nga ato nadawat gikan sa Ginoo. Unsa naman ta ka grateful sa atong kaluwasan? Unsa may imuhang action nga gibuhat nga imong gi-show sa Ginoo ang imong gratefulness sa imong salvation. That one day sa imong kinabuhi mohunong nakaginhawa, moadto nakaglangit. You know where to go. You know where to spend your eternity. That is grace. Wa mo gitoy angay dito sa langit, pero ikaw kay baw na ka, you are absolutely sure that when you die, your soul will go to heaven. Are you grateful? Are you grateful? So, giunsa man nimo pag-show sa Ginoo ang imong gratefulness. Daray, sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, na ay mga gipahiluna sa Ginoo para sa atoa. Simbahan, iyam na gipahiluna. No? Mga kaigsuonan, gipahiluna ni sa Ginoo. Di man kita nagbuot kasi kauban na to simbahan. Ang pastor, gipahiluna na sa Ginoo sa imong kinabuhi. You cannot choose. Kanang mga tao nga mag-choose og pastor para kanang gusto nako kanang pastor nga ka-level mi ba? Kanang pastor nga same kanang wavelength ba? Wa ingon ana oy. Nagdamgo ka lang. Kinahanglan musibo jud ka kay mo ni mando sa Ginoo. Kinahanglan musibo ka sa pagtuo sa imong pastor. Ayaw pangita ka lang gusto kong pastor pareha mig thinking. Mapareha mong thinking kung isibo nimo mga kaigsunan ng imong kaugalingon sa imong pastor, maunay mando sa Ginoo para magmalipayon ka. Pero ari pastor, ari ko dire. Kung kasi gusto sa pastor, gimo kong ako. Ay wa jud kay kalipay. Kaya wa magkakasabot ngano na kay pastor. Are you following? Di ba? So, magmalipayon na ka mga kaigsunan kung imong iuyon ang imuhang kaugalingon sa pastor nga gihatag sa Ginoo nimo. That is how to show gratitude sa grasya sa Ginoo. Kay sa diyang giluwas ka, di ba ka pwede di ka tagaag pastor kay karnero naman ka. Ang kanding, di ba kinalag pastor kay pataka lang nagdagan. Di ba? Manungag pa na og mga pastor ang kanang kanding. Pero ang karnero nang inahanglan og pastor. O karon naluwas na ka, gidawat na nimo ang Ginoo. Karnero na ka. So kinahanglan guidan ka. No, kay tukbununon man ka siyawa.
So mo na gitagaan kag mo guide nimo, gitagaan kag pastor. Mo na reason nganong naay pastor imo kinabuhi. O karon, are you grateful nga gitagaan kag pastor? Are you grateful nga naa kay Bible ug makasabot na ka kay naa kay balang espiritu? Are you grateful, mga kaigsunan, nga di kinahanglan, mga igsuon, nga kanabitong magsigi ka o kanang renew sa imong connection ngadto sa Ginoo ka nigampo nimo di no balance naman di ko. Makatawag ra ka anytime. You can contact heaven anytime kay gitagaan na ta, mga kaigsunan, og modem nga mao ang balang espiritu nga dili mahutdan og load. Di ba? Naa na ta, gibutangan na ta, connected na ta sa langit. We are kanang fellow citizen with the saints. Kaliwatan na ta, mga igsoons, pinili sa Ginoo. Nya, unsa makaka-grateful ana? What did you do to His body? What did you do to His kanang chosen man nga mo-guide nimo? What did you do sa iyang mga linuwas? Diha man nato ibutang atong gratefulness. Di ba? Pag grateful ta sa amahan, maayo tagtagad sa anak. Because we are grateful to the parents. Anak man na ni kuan, ay anak din alidong, anak man di ka ni kuan din. Pilangga kay nimo ngano man naa kay utang kabubot sa ginikanan. Di ba? O kita anak matatanan sa Ginoo, dako kita utang kabubot sa Ginoo oy. Unsaon man natong mga anak sa Ginoo, ato na ning awayon. Dili ta grateful sa amahan. Kitang tanan anak ta sa Ginoo, parihas tag amahan, mga igsoon. So naaba di ay panag-away-away nato nga ang pag-away-away nato, ang pagpasakit man sa amahan nga nagluwas nato. Mao nang wa gyud dapat division, schism, nga sigig badlong ni Apostle Paul, mga igsoon, nga mo'y makita nato sa kasimbahanan karon. Asa naman gratitude kuana for grace diha. Di ba? Ang grace nga nadawat ni David, mga igsoon, dili kalabaw sa grace nga atong nadawat karon. O kung si David, grabe ang pasalamat sa Ginoo, mga kaigsunan, sa grace nga gihatag sa Ginoo sa iya, why can't we do it? Why can't we appreciate kung unsay gilatag sa Ginoo diha para nato, para makapadayon ta, para mulig-on ta, para mahimo tang fitted ba for the ministry of the Lord? Ayog tugot nga ang yawa may musigig sulsol nimo nga ang imong unod, mga igsoon, may mulig-on. Muna imo i-consider, ilista na nimo para di ka kalimot. Unsa may mga gipangbutang nas Ginoo kung kinabuhi o mga kaigsuonan sa simbahan. Di ba ni kay gabutang ana? Pastor. Oh. Unsa pa na mga nga dili ikay nagbutang ba Ginoo gibutangan jud ka diha simbahan. Diha nato ihapak, mga igsoon, ang atong kanang gratitude. Ibutang diha ang imuhang pasalamat sa Ginoo. In verse number 5 to verse number 7, ingon sa Bible, for thou, O God, hast heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. O sa may pasabot na ng heritage? No? Kabilin. Kabilin, mga igsoon. Thou hast given me the heritage sa unsa, of those that fear thy name. Unsa man na siya, ang ilang pagtuo, ang ilang knowledge, napasa, mga kaigsuonan. Dili ang katong heritage sa mga badlungon. Isurag imong masunod sa imong kinabuhi ang kanang mga attitude sa mga badlungon. Pero dili gi-mention yun ni David, mga igsoon, imo kong gitagaan, Lord, thou hast given me the heritage of those that fear thy name. Heritage nila Jacob, nila ni Abraham, Moses, kana nga generation. Salamat kay Lord nga naa ko diha nga linya. Di ba? Nagpasalamat ba mo sa Ginoo, mga igsoon, nga ikaw naluwas ka? And what kind of generation are you going to make in your life? Para makaingon po sila, salamat kay Lord nga gitagaan ko nimo ani nga heritage.
Nagsugod sa akong ginikanan. Napasa nako kaning pagtuo diha nimo. Kay mo ron ginato ikabilin sa atong mga anak, mga igsoon, nga di makawat. Kaning mga kabtangan, pwede man na madaan na. Binali mong sakyanan. Pagkuba man na, 5 years. Wa na. Di ba? Ang yuta, pwede kawaton. Pero kaning kaluwasan, kaning closeness nila sa Ginoo, kaning ilahang paghigugma sa buluhaton sa Ginoo, kisa may makakawat, ana? Wala. So dihan nato na-miss ang ato ang pagkuan, mga igsoon, pagpasalamat sa Ginoo, kay wala nato napasa ang heritage. Wala nato napakita sa atong anak, unsa day kalipay ning kaning mga lagad ta. Di nato sila badlungon, nga tuwa na sila sa kalibutan, nagsalig. Di ba? O chikapa na inyong mga anak, asa naman na ilang kinabuhi? Napa ba na'y portion ang church sa ilang kasing-kasing? Kinaabaya sila'y portion sa church. Pero perting sakita nas kasing-kasing sa Ginoo, nga giputang ka sa Ginoo sa simbahan, but in your heart, ang church walay portion. Kung nagisige na itong badlong diri, mga igsoon, ang mupatay sa portion sa imong heart, kanang sa church diha sa imong kasing-kasing, mauning mga pagpatrabaho aning kalibutan, mawagtang mapaong jud ka. Nga naman, you need to go along, mga igsoon, sa ilang mga buhaton. Labi nakaamo ka o kanang kuan kayo, kanang wordly kayo. Kinahanglan jud ka mo, musulod ka kung say gusto sa imong amo. Ino ka, pamakak dong ha. Mamakak yun ta, kay putbulon matagdi. Di ba? Ikisugoon ba? Ay jug ang kuna dong. Ay jug ang kuna. Putbulon kita ka. Mamakak na kay. Huwag man itong trabaho ang pagpamakak. Huwag yun kayo mahimo. Eh, panagkasabot mo. O mo nang gibadlong yun. Ano, di kabuhi Ginoo ninyo? Kung isalig ninyo sa Ginoo inyong kinabuhi, mga kaigsunan? O man ang problema. Huwag yun mo kakita. Daghan kay mga Kristohanon. Huwag yun kakita. Nga sa dihang mga apply kag trabaho, ang imong kinabuhi mo, imong gihatag anang trabahoan imo, nga di ka kabuot mismo sa imong kaugalingon. You should understand that. You are lending your life to the unbelieving person. Wala gina na nasantop sa atohang utok, mga igsoon. Ang gidestroy sa yawa na to, ang atong relationship sa Ginoo. Na-miss na to ang daghan kay panahon nga dapat nangalagad ta. Nga naman, tuan naman ta, ato mang gipaangkon atong kinabuhi sa kamot sa usa ka tawo nga way pakialam sa buluhaton sa Ginoo. Asa naman ang imong gratitude for grace? Nga lain man ang imuhang gialagaran. Wala daghang mga tao nga dili makasakay, mga igsoon, dili maka-agree. Anong magyun na ang trabaho nga? Di kinahanglan magyun ang trabaho. Sabta, kinsa ka. Sabta, kinsa galuwas nimo. Ayaw insultuha ang galuwas nimo, mga igsoon. Be grateful for that grace that God has given you. Kung kaya niyang ipaadto sa langit ang imong kalag, dili niya kayang panhaon sa imuhang lamisa ang pagkaon? Di na takatuos ginawa na hinon? Di na niya kinahanglan duphan dito sa cross, mga igsoon, o gihatag niya iyang kinabuhi para lang ka makakaon. Di ba? Sa panahon sa mga Israelites, gipauwan og mana. Gipaagas og tubig ang bato. Gipakamatyan bato sa Ginoo. Wala, mga igsoon. Ang mga uwak, gipahatdan si Elijah og pagkaon. Karni maganitog pan. Gipakamatyan batos Ginoo? Wala. So kung nahimo niya, nga gihatag niya iyang bugtong anak para maghatag siyang kinabuhi aron luwasunta, kana pang imo panginahanglan? Imo na hinong gitugyan dito sa mga unbelieving people? Dahil pa nakasabot mo. O pangutan lang na mga kaubanan na to din nga, believer kayo anang trabaho. Nag-unsa man sila dito sa ilang trabahoan, nagisgot sila Ginoo nito. O pangutan na.
So sa may bation sa Ginoo mga kaigsunan, nga gibutang ka diha sa iyang lawas, pero si Kristo wala diha sa imong kasing-kasing. Mo nagibadlong na nato diri mga kaigsuon. Na kung muuyon pa lang gyud ta tanan, buhion ta sa Ginoo diri, nga dili ta mawala sa iyang body. And we can live our life with bountiful blessing. Kaya ang blessing sa Ginoo mo atong gisaligan, dili ang atong capacity mga igsoon to look for money. Pero ang problema kay wa man ta nagkayusa. No, naa sa parents ang problema. Kay dili nila kaya badlungon ilang anak, ayaw lagi na anak. Kay malayo kas Ginoo. Wa kay salig sa Ginoo. Dili kay ang parents mao man gihapon. Di man kasalig sa Ginoo. Are you listening? Unya sao man nga ang inyong pastor, believer man kayo mga igsoon nga ang Ginoo makabuhi man gyud nato. Yung sao man nato pagkasinabot ani nga di mo kumusurrender ani. Mao na nga dili ka makasuporta sa daghan sa simbahan. Mao na sa masugot mo sa dili, naagi division sa church. Nato. Kaya naamang gyud pro-job. Naamang yun. O niya, magkuhan man na sila. Naman na sila ilang covert pod. Naman na sila ilang mga meeting place pod. Ngaway labot si pastor, di kasod si pastor diri. So ako sa imo di mo ko kasod na inyong circle. Way labot si pastor. Walay counsel ni pastor. We don't need pastor's counsel, pastoral's counsel. Wa ginanglan. Di ba? O tanawa, nadindiin ang pangita og panabaho in town, wa gyud nahitabo sa Kristohanong kinabuhi. Unya unsa may naabot? Kay wa may lang gigukon na kwarta man. Unsa nahitabo sa kinabuhi? Naabot pa nila ang ilang tinguha. Unya, di na to sila badlungon. Ato silang abugaran. Puminaw mo eh. Muna kung kinsa man anong simbahan na, bisig abugar, pangitag trabaho, kamo na'y bahala, mga kigsunan diha sa Ginoo. Never jud. Never take part sa kagubaan, sa failure, sa usa ka Kristohanon. Tungod kay pili siya sa kalibutan o wala sa Ginoo. Kani kaluwasan nato mga igsoon, bisag tibok natong kinabuhi, dili pa ni enough nga mahimot ang grateful sa Ginoo kung ato ihatag tanan natong kinabuhi. Di gyud enough ibayad. Di ba? Nya kana lang mga igsoon nga usbon nimo imong panginabuhi nga di ka mawa sa buluhaton sa Ginoo. Di nimo kaya. It is just a portion of your life. Kamo na'y pangutana sa inyong gugalingon. Unsa may inyo ikabilin unya, ikamatay ninyo. Unsa inyo ikabilin sa inyong mga anak, kinsa ka na inyong mga anak unya sa simbahan. Inig mawa na mo. Kung ang ilang distansya sa pastor, petin layo ah. Wa mo nakanahuna anak. Be grateful. In verse number 6, the Bible says, "Thou wilt prolong the king's life, and his years as many generations." Look at that. Kaya ba na sa kalibutan? Kaya ba na sa imuhang gisaligan nga trabaho? Mapasa ba na ang imong gitrabahuan sa imong anak? Maprolong kung unsa imong gihaguan sa imong kinabuhi? You cannot give that to your children. So anong imong maibutang imong panahon diha, mga igsoon, nga temporary man na? Why don't you establish something gikan sa Ginoo nga imong i-establish diha para ining kamatay nimo masunod sa imong anak? Ngano di man kana atong i-focus?
Para dili mawa diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano magsige man taog ka ng pag-encourage, pangita na mong trabaho, pangita mong trabaho. Para unsa? Para unsa? Muna ko na mo encourage ninyo, bisa kinsa pa na mga kaigsunan nga kanang sa part sa imong kinabuhi. Ayaw paminaw kay nga naman, prisuhan man na. It can never be yours. Di lang imo. Giabangan ra ka. Di ba? Di gyud ka mahimong part sa owner, mga igsoon. Pero diri sa Ginoo na nag-iya ta. Kay inheritance man ni nato. Apil ta. Partaker ta sa panalangin nga gihatag sa Ginoo ni Abraham. Heredero ta. Nganong di man kana mo'y atong i-cultivate? Are you following? Nganong adto man siyawa ta manawat og unsay ikinabuhi nato? Di man na makaprolong. Pero ang Ginoo, unsay ang gisulti? Thou wilt prolong the king's life and his years as many generations. Verse 7, he shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth which may preserve him. Look at that. Diha sa Ginoo natin paglaom. Because it is God that can preserve us. Ang ato ra gyud ani is to abide before God. Hantod kano sa? Hantod kano sa? Forever. Asa man portion diha kanang pagpuyo nimo sa imong kaugalingon without the guidance of the man of God. Nga forever man na para sa Ginoo. Unsa may reason ngano na kay pastor? Para matabangan ka nga ma-intune ka diha sa Ginoo. O nganong di man kasud ang pastor sa imuha, di man ka counsel. No? Ano di man mo magpa-counsel sa inyong pastor? Kinsa inyo counselor? You ask yourself. Mo na dili ka makakita og free way in the service of the Lord. Daghan kayong barriers. Mo na makita na to ato mga young people, wa sila gugmas buluhat doon sa Ginoo. Ngano man? Wa man sila nagsunod sa ilang pastor. Ato mga young people asa man? Si pangitag trabaho kay tuwa sila ni believe dito. So tungod sa ilang gi-choose nga klase kinabuhi, asa man sila diha sa portion sa ministry. Na dapat sila may strength sa church. Mupanaw man ta, kita mga nag-una na, mupanaw ta, sila mabilin. Unsa may buhato nila? Kung wala nila nadawat ang heritage mga igsoon sa pagtuo, sa knowledge about God. Unsa may mitabo sa church? Mapariharan ni sa Amerika mga kaigsuonan nga bibo kayo, daghan kay mga lagad niya kuman. Wa man ang mga young people to na lahi naman to naman sa kalibutan, mga tiguwang na nanimba. Ang mga batanon, wa na. Naman gani mga batanon sa simbahan, puros na sayaw-sayaw, ang kanta nila, mga igsoon, wa na, di na iyas Ginoo. Wa na ang heritage. Wala na dawat. Kay wala nila nabilin. Di na tutugutan, may tabo na sa atong simbahan. Muna badlungon tamo, kamong mga nag-una, ay mong una-una sa pagpabadlong. Dapat kita mo'y mubadlong according sa Bible ang mga idaran nga mga babae, badlungon ang mga babae nga batanon nga masumitar sa ilang mga bana. Di ba man nagisugo sa Ginoo? Tagaan sila sa attitude of being a Christian. Ang katong mga batanon. Kita mga hamtong nga mga lalaki, kita mo guide sa mga lalaki how to serve the Lord. Dili kay ato silang ipalayo mga igsoon sa buluhaton sa Ginoo. Ang Ginoo ray makahatag mga igsoon og insakto nga guidance sa iya mga anak. Abide ra gyud ato He shall abide before God. Mao ba ni nahitabo sa ato ang kinabuhi? Nagpabilin ba ta diha sa Ginoo? Or after this, you go back to yourself? Ang akong question ba? If you go against
the teaching, dili ba, sa atoa, what is your reason? What is your end goal? What is your purpose? Why? Di ba, dako kayo ng kahimuan ng why sa unahan na to? Why did you do it? So kung wa kay nakita, mga igsoon, nga paghimaya sa Ginoo ang kausa anang dili maminaw. Nganong imo man ang ipadayon nga ang atong tumong himayaon man ang Ginoo? So ako na lang ani, how long nga tagaan og mercy sa Ginoo kaning mga nagsigig pamaligya sa ilang panahon didto sa kalibutan? Ug unsa kaha nga klase nga family ang ma-raise nila? Nga wala man gyud pulong sa Ginoo. Luoy kaayo damage ang mga bata, mga igsoon. Could you imagine that? Ang mga bata na diri, ang parents wala. What kind of example ang kanabitang ilang mahatag sa ilang anak? Atong klaruhon ni atong ginabuhi. Be grateful for the grace of God. Letter B, enduring praise. Enduring praise. Dili lang kay sa mubo nga higayon, mga igsoon, maghimaya ka sa Ginoo. Si David, tanaw sa gibuhat verse 8, so will I sing praise unto thy name forever. Forever. That I may daily perform my vows. Wow. How can you perform your vow daily kung daily man ka mag-duty? Uy, paminaw mo, oy. Kinala man mo imong himayaon tong imong amo para i-raise imong sweldo. Kinala man ka magpalapad sa imuhang papel dito sa imuhang gitrabahuan para ma-promote ka. Di ba? Unya, parehas na sila og agenda sa Ginoo. O kamoy huna-huna, ana. Pero kung wa ka kasabot, nganong naa ka diri, nganong giluwas ka, nganong naisimbahan, kung wa ka kasabot sa punto, mga igsoon, na usa ka adlaw mo balik ang Ginoo, kuhaon na niya tanan, ang iyang pangitaon, ang bunga nga iyang gisugo nimo. Kung wa kay idea, ana, ignorance will not excuse you. Pangitaan jud ka sa Ginoo, iyan ang pangitaon sa imuha bunga. Asa naman ang bunga nga akong gipapangita? Kay di man ni ato ang lugar. Muuli ta, mga igsoon, kung tinuod tang luwas, ha? Kung tinuod mo nga luwas, muuli ta ngadto sa gingarian sa Ginoo. Asa naman ang iyang gisugo? O kana, ikaw, nanugo kasi mo anak, o dara kwarta anak, o dito, pagpalit dito og bugas, pagpalit dito og sudan, pagpalit dito niya, pagkauman ni uli, wayda. Malipay ka? Asam to akong gipapalit ni mo dong? Ay, naanday kay gipapalit. Asam to kwarta? Nahurot na. Nahurot. Oh, unsa may bation ni mo? Ikaw gigigag yun mo na. Kung mayuwag yun mo. Balik ito. Ano ni mo? Di na mo ipadag uli. Balik, oy. Diri ka. Laing anak imo ipada. Kasab-an to ni mo. Di ba yung anak ta? Gisugo ko ta sa Ginoo, giprovidean ta. Unya mo uli ta dito, watay da? Yung may ka nga, ni-provide Ginoo, oy, ako may nanrabaho. Noon sa ka nga, kung ka tagay kusog sa Ginoo, makatrabaho ka. Kung gi-allow sa Ginoo nga mahimo kang healthy, makatrabaho ka. Mo na problema kay wa ka naka-recognize din ang Ginoo sa imong kinabuhi nagkupot. Naot pa masabtan ni nato, mga igsoon. Sing praises unto the Lord forever. Unya daily
perform your vow. If you cannot perform your vow every day, it means you are doing something else that displeases the Lord. No, asa pa may Bible reading ang nagadali naman ka malate man ka. Nisimba ka pero magdali-dali na kag-uli kay ngano man. Muduty pa ka ugma. Ang mga simbahan in town, makahatag lang og kanang activity kanang way trabaho. Di ba? Holiday. Diha ra gyud taon makabutang og activity. Dapat anytime pwede ta mag-activity. Kay nga naman, walay higot, walay na nag-iya lain sa kinabuhi sa mga sundalo sa Ginoo. Unay nindot. Full-fledged ba nga Kristohanon? Nya may kita maningil sa Ginoo, di man ta full-fledged. Di man gani half. Bisag half na lang. May kita mo tunga, mga igsoon, ang Domingo, tungaon na to, atong buntag. Sa Ginoo buntag, ato ang hapon. May kita manunga sa Ginoo. Usan na lang gani na kaadlaw, gipangayo sa Ginoo, tungaon pa ninyo. Wata kasabot. Mao na, daghan na to na miss mga igsoon, watay fortress of faith. Walay faith ang mga Kristohano. Psalm 61 beautifully encapsulates themes of seeking divine refuge, the assurance of God's protection, and the response of continual worship and gratitude, making it a timeless expression of faith and trust in God's enduring grace. Nindot kaayong chapter sa Book of Psalms. Kung ginaot pa, nasabtan nato mga igsoon, unsay buti pasabot sa Ginoo. O nganong naaning Psalm 61 diri sa Bible. Namatay nakuha? O ning kunol ning atong kasing-kasing mga igsoon kay naduklan ta. Hinaot pa nakasabot mo nganong against kay kog job. Dili pasabot igsoon nga di ko ganahan mo asinso mo, kamo say asinso anang job. Sabi asinso sa job. Kapuyon ka na madugay oy. Makakwarta kadali. Pero mga igsoon di kaabot sa unahan. Are you listening? You cannot even maintain a car nga kanang nindot in a job. You cannot maintain. Change oil pa lang, ligid pa lang. Wala ka. Inigbandas magan, wala ka insurance. Kaya nga naman, mahal ang insurance. Wala ka. Di mo kaya, mo na motor na jud. Ang sa reason nila, may motor kayo, makalusot-lusot ta, aron di malate. Kaya nga naman, dili ikay tag-iya sa imong time. Ang ito mga tag-iya, ilang time. Ngano di man ikaw to? Nga dapat free man ka para sa Ginoo. Ang kasabot na mo? So kung naapagani, magsige og encourage ninyo mga kaigsunan trabaho, ay paminaw ana taon. Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Pasalamati ang grasya sa Ginoo. Pasalamati. Have you praised God enough for that grace nga nadawat nimo? Napasalamatan na ba nimo ang Ginoo? Makaingon ka nga, I have praised God enough. Nakapasalamat na ko sa Ginoo. Kada buntag God, may ko, thank you Lord. Mana jud ko sa Ginoo, pastor. Thank you Lord. Mag-thank you Lord jud ko pirmi. Thank you Lord. Di mo na mo ikuan, pasalamat, grateful ka. Kung grateful ka, tumana siya. Di ba? Tumana siya. I hope nga natin nasabdan ani. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you Lord for the message that you have given to us this morning. Salamat kay Lord sa mga pagbadlong nga imong gitugutan nga madunggan namo today. We know God that everything is planned by you and it should be orchestrated by you. So please help your people, O Lord, nga dili maminaw
sa bisan unsa lang aning kalibutan na kun dili maminaw gyud mi diha nimo kay ikaw ra may nakahibaw unsay angay namong buhaton kay ikaw may nagsugo namo Lord nganong naami karon sa simbahan. Naa kay gisugo namo nga dapat namong i-accomplish before mi mupanaw aning kalibutan na. Because after this life there is no more chance to serve you. Karon ra gyud ni Lord. So please help your people to realize not to waste their time sa mga yutan-on nga mga kailihukan o walay kalabutan sa espirituhanon nga bahin. Tuguti Lord nga manguli mi diha sa imong gingharian nga makadala gyud may bunga. Sama sa imong pagpahimatngon namo nga dili namo ipakawat ang crown sa among kaaway. Tuguti Lord nga makahinumdum mi anak kanunay. And please help your people to love what you have given to them and to appreciate, to be grateful of that grace that you allowed us to enjoy, O God, in our life, especially salvation. And Lord, salamat kaayo nga kami na makaampo together this morning, and I pray that you will strengthen and unite our faith this morning, O God, as we pray. This is for your glory. We pray in Jesus' name.